Sa isyu ng Ang Bayan, Marso 7, 2026. Editorial, tulig sa inat labanan ang imperialistang pagsalakay ng US sa Iran. Mariing tinutuligsa ng revolusyonaryong mamamayang Pilipino ang imperialismong US at ang Zionistang Estado ng Israel sa walang habas na pambobomba sa Iran na sinimulan noong Pebrero 28. Ito ay tahasang pagyurak sa kasarinlan ng isang nagsasariling bansa at karapalang paglabag sa umiiral na internasyonal na batas. Ito ang ikalawang pagsalakay ng US sa Israel sa bansa mula Hulyo 2025. Sa utos ng kapwa-pasistang hibang na si Donald Trump ng US at Benjamin Netanyahu ng Israel. Gamit ang mga asintadong missile, isinagawa ang asasinasyon sa pinuno at 30 opisyal ng gobyerno ng Iran. Binoba ang mababang paaralan sa lungsod ng Minab na iksinawi ng mahigit 160 batang estudyanteng babae. Pinunteriya ang mga estrukturang plantang nuklear, gayon din ang mga gusali ng gobyernong sibilyan, mga ospital at maging mga pinangangalagaang pangkasaysayang lugar. Mahigit 1,000 Iranian na ang iniulat na napatay sa unang 5 araw ng oras-oras na pambobomba na mistulang salamin ng karumaldumal na pagdurog ng Israel sa Gaza at hinosidyo sa mamamayang Palestino. Nasa Iran ang buong karapatan na ipagtanggol ang sarili nito laban sa pagsalakay ng US at Israel. Nagpalipad ito ng sariling mga missile na umasinta sa mga base militar ng US sa Saudi Arabia, Kuwait, UAE, Bahrain at iba pang bansa sa Middle East at laban sa iba't ibang pasilidad sa Israel. Ang pagkalat ng apoy ng armadong sigalot ang sadyang bunga ng imperialistang agresyon. Lalo pa ito ngayong pinalawak ng US nang binomba at pinalubog sa baybayin ng Sri Lanka ang isang di-armadong barkong nabal ng Iran na bisita sa mga resisyong nabal na pinasanayaan ng India. Mahigit 32 kilometro ang layo sa Iran. Naghahambog si Trump na hawak ng US ang napakalaking arsenal na anyay sapat para sa gerang walang katapusan. Binomba at nilusob din ng mga tropang Israeli ang Lebanon at pinalayas ang mamamayan sa mahigit 50 bayan sa layuning sakupin ang katimugang bahagi ng bansa. Asal buitre ang mga monopolyo kapitalista, lalo na ang malalaking kumpanya sa langis na sinamantala ang gera para isirit ang presyo ng krudo at trepinadong langis. Higit na malalang krisis ang lilikhain nito, lalo na sa mga atrasadong bansa tulad ng Pilipinas. Pinangangambahan ng mahigit 2 milyong Pilipinong migrante sa Middle East na kumalat at magtagal ang gera. Ilan libo ang piniling umuwi kahit walang kabuhayang naghihintay. Walang anumang buladas ang makakapagbigay matwid sa walang pakundangang paghahasik ng malawak na terorismo ng US at Israel sa Iran. Sinimulan ito ng US na walang hawak na ebidensya sa paratang na ang Iran ay gumagawa ng sandatang nuklear. Katulad ito ng huwad na sandata ng malawak na pagpuksa ng dahilan ng paglusob ng US sa Iraq noong 2003. Katulad din ng inimbento ni Trump na isang narco-terrorist state ang gobyerno ng Venezuela nang nilusob at binomba nito noong Enero 3 at tinukot ang presidente nitong si Nicolas Maduro at asawa niyang Cecilia Flores. Umaastang mato ng imperialismong US na handang salakayin ng alinmang bansang hindi sumusunod sa kanyang mga dikta. Ipinagmamalaki at iwinawasiwas nito ang pinakamakapangyarihang pahesang militar sa buong mundo para paluhurin ang lahat ng kanyang pinaghahari-harian. Nilalantad nito na malaking kabulustugan ang matagal nang ibinabalindarang rules-based order para gipitin ang iba't ibang bansang karibal nito. Ang totoo, hindi magpapapigil ang imperialismong US sa anumang internasyonal na batas o ulituntuning hindi tugma sa kanyang interes sa ekonomiya at heopolitika. Sa walang habas na paglusob sa Iran, malinaw na pakay ng imperialismong US na agawin ng kontrol sa mayamang rekursong langis nito, na ikatlo sa pinakamalaki sa buong mundo. Nais si Trump na durugin ang gobyerno ng Iran na tumatangging yumuko sa kagustuhan ng mga monopolyo kapitalistang Amerikano. Nais ng US na ipataw ang kanyang kapangyarihan sa Iran at sa buong Middle East. Ang buhong na pagsalakay ng US sa Iran ay salamin ng tumitinding tunggalian ng mga imperialistang kapangyarihan. Pagsiko ito ng US sa karibal na China, na pangunahing bumibili ng langis ng Iran. Bahagi ito ng tulak ng imperialismong US na baguhin ang kaayusan sa mundo upang palakihin ang yaman at rekursong tuwirang hawak nito. Sa gitna ng di malutas na krisis sa pandaigdigang sistemang kapitalista, kinagatungan ng US ang mga imperialistang tunggalian at pinapaypayan ang mga gera sa iba't ibang panig ng mundo. Dapat suportahan ang mamamayan ng Iran sa pagtatanggol ng kanilang kalayaan at karapatan sa pambansang pagpapasya. Manawagan sa mga manggagawa at mamamayang Amerikano at Israeli na labanan at ibagsak ang mga hibang na pasistang sina Trump at Netanyahu. Makipagkaisa sa mamamayan ng Palestine, Lebanon, Venezuela, Cuba, North Korea, Nicaragua at iba pang bansang ginigipit ng US. Buuin ang pinakamalawak na nagkakaisang prente laban sa imperialistang gera.
ilantad at labanan ang operasyong disinformasyon ng US na bumibiktima sa sambayanang Pilipino. Iwaksi ang mga kasinungalingan ni Trump at Netanyahu, dapat manindigan ng sambayanang Pilipino laban sa panghihimasok militar ng US sa Pilipinas at tutulan ng paggamit sa bansa para sa pananalakay at panggigera. Palakasin ang sigaw para lansagin ang mga base militar at pasilidad ng US sa ilalim ng EDCA. Palayasin ang mga tropang Amerikano sa bansa, alisin ang mga sandatang iniimbak nito at tukasan ang mapang-upat at mapangwasak na mga war exercises. Dapat ipaglaban ng sambayanang Pilipino ang tunay na kalayaan mula sa kontrol at panghimasok ng US, ang paghahari at pandarambong ng US sa Pilipinas, kasabwat ang mga lokal na naghaharing uri at gamit ang AFP bilang instrumento ng panunupil, ang pangunahing sagka sa pag-unlad ng Pilipinas at dahilan ng paghihirap ng malawak na masa ng sambayanan. Dapat isulong ang pambansa demokratikong revolusyon sa pamamagitan ng pangunahin ng armadong pakikibaka para wakasan ang paghahari ng imperialismo ng US at ng mga puppet nito sa Pilipinas. Sa pagtatagumpay ng matagalang digmang bayan, may tatayo ang gobyerno magtataguyod sa pambansang kalayaan. Ito ang pangunahing ambag ng sambayanang Pilipino sa pakikibaka para wakasan ang imperialistang gera at pang-aapi sa buong daigdig.